Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Nako, ubod ng tanga. Nako yan mga kababayan ha. Lacson pinatunayan si BBM, confidential fund ni Boying na bisto. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. Mga kababayan, no, si Sir Jason Sa, no, nagbigay po ng kanyang pahayag patungkol po dito kay Senator Ping Lacson. Sabi niya po rito, si Ping Lacson ang nagpatotoong si BBM or si PBBM ay ubod ng tanga. Nako po mga kababayan. Nang sabihing, nasabi po dito, nang sabihing na nabukulan ito ng 25 billion kickback ng harap-harapan ng alalay. Ayan. Nalusutan ng 25 billion kasi sinasabi po, di ba? Sinasabi po ni Ping Lacson na nagamit lang ang pangalan ni President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang naging reaksyon ng veteranong broadcaster na si Jason Sa matapos ang pahayag ni Senate Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na umano'y na misrepresent lang si Pangulong Marcos Jr. sa issue ng 100 billion budget insertion na ibinulgar ng dating Ako Bicol Party List Saldico. Ayan mga kababayan, kayo po ba mga kababayan naniniwala? Na misrepresent lang itong si President Bongbong Marcos Jr. ng kanyang alalay? Di ba? Tama itong sinasabi dito ni Sir Jason Sa. Kung talagang napalusutan si PBBM, no, ng kanyang alalay, ng kanyang tauhan, talagang napakatangi po, no? Napakatangi po ni President Bongbong Marcos Jr. At maybe wala po siyang karapatan para maging presidente ng ating bansa. Kung ganyan po siya katangi, no? Biruin mo, sarili niyang tauhan, kinakana siya, no? Ang tanong, bakit siya kinakana ng sarili niyang tauhan? Diba? Napakalakas naman po yata ng ng loob nitong tauhan ni President Bongbong Marcos Jr. para palusutan siya, diba? Ng 25 billion. 25 billion ipapalusot sa'yo. Okay lang kayo? At saka yung mga hindi pa mga veteranong hindi pa mga veterano sa gobyerno, itong mga misrepresent di ba? Sa pangulo, di ba? Wala bang nasa likod nila? Wala ba silang sinasandalang malaking pader, matibay na pader na hindi matitibag? No? Ang sabi nga ni Saldico, si President Bongbong Marcos Jr. mismo. Pero itong si Lacson pinipilit na hindi. Hindi si President Bongbong Marcos Jr. Ito lang po yung gumamit sa pangalan. Excuse me, no? Ang mga Pilipino naman po hindi naman po yung pinanganak kahapon lang, no? Para maniwala dito kay Lacson na walang kinalaman po ang presidente, no? 25 billion kickback ng harap-harapan sa Pangulo mismong sa Office of the President, no? Mismong nandun sa Malacanang. Nandyan lang sa opisina nila. Diba? O ano ibig sabihin yan? Naka po. Mukhang napakahirap paniwalaan po nitong sinasabi ni Lacson na misrepresent. Misrepresent daw eh. Anyway, ano po inyo? Naniniwala ba kayo dito kay Lacson o si Lacson mismo ang nagsisinungaling mga kababayan? Diba? Para pagtakpan si President Bongbong Marcos Jr. Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Samantala,
Ito, pasadahan din po natin to mga kababayan. Ito po ang balita mga kababayan, no? Mula po sa News 5, 2 hours ago. Inaresto dahil sa flood control scandal. Nako, inaresto na po yan, no? Inaresto dahil sa flood control scandal. Nilusob na po yung bahay. Sino ba ito? Ito po ang balita. Isang engineer ng Department of Public Works and Highways sa DPWH na subject ng warrant of arrest kaugnay sa anomalya sa flood control projects ang inaresto na. Ayon sa National Bureau of Investigation o sa Director Attorney Angelito Magno. Ayan mga kaubayan. Inihain ang warrant sa address nito sa Cavite kahapon, pero natunto ng engineer sa Quezon City. Ayan sa Cavite pero sa Quezon City, no? Ang daming bahay, no? Ang daming bahay ng engineer na ito. Mga kaubayan. Pero ang nakakapag lang ito, ang masakit lang sa kalooban nito, mga kaubayan. Kasi nga, no? Yung ini-expect natin na masasali diyan sa warrant mga warrant na yan, di ba? Na si Romualdez ay hindi po yata kasama. Doon po sa 17 aarestuhin na at magpapasko di umano sa kulungan mga kababayan. No? Kung baga ito po ay mga lang ito, mga sap-sap lang po ang kanilang mga inuhuli. Kasi yung itinuturing po nating big fish, yung mga pinangalanan po ni Saldico, ay hindi naman po kasama diyan po sa pang-aarestong iyan, no? Ano ito? By example lang, may example lang sila, di ba? May maipakita lang sila sa taong bayan na nang aresto sila in relation to flood control scandal. Pero nasaan po ang big fish na yan, no? Na si Romualdez at si President Bongbong Marcos Jr. na pinangalanan ni Saldico. Di ba? Kasi pag hindi nyo po yan na-arrestong dalawa, di ba? Yung pinangalanan ni Saldico, di ba? Hindi po matatahimik ang kalooban ng taong bayan. Kasi alam po ng taong bayan sinabi na po ni Saldico, di ba? Kung sino ba talaga ang may pakana nito. Pero hindi po inaaresto 'yon, no? Ang aaresto itong mga sapsap na ito. Hay nako. Anyway, magiging masaya lang po ang taong bayan siguro pag naaresto yung dalawang pinangalanan ni Saldico, di ba mga kaubayan? Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan ang laki po ng nilobo ni Boying Rimulya sa kanyang confidential fund sa DOJ. From 100 million to 1 billion tinaas ng confi funds. Marcoleta question ang nilobo na confidential funds ng DOJ sa panahon po ni Boying Rimulya. Ito, pakinggan po natin to mga kaubayan. Ang DOJ pala, Mr. President, ay meron ding mga malalaking confidential funds. Magmula noong 2020, medyo maliit lamang yun, 193 million. Pumalo ng 216 million, 2021. Bumaba ng konti, 176 million, 2022. Kumarangkada na naman ng 2023, 526 million. Bumaba ng 2024, 168 million na lang. Bigla na naman pumitada ng 2025, 1.5 billion. At ngayon po sa GAB natin, na isinumite rito, Sir President, Sir Sponsor, 364 million na lang. Pero dinagdagan po natin sa ating committee report, Mr. President, Sir Sponsor, ginawa uli natin na 729 million. Hindi ko po masyadong nasasakyan, Mr. President, kung bakit noong 2025, tumas po ng 800% ang confidential funds ng Office of the Secretary of Justice. Bakit po, Mr. President?
Tama ho kayo, Mr. Senator Marcoleta. Yung pag-increase po ng confidential fund sa Office of the Secretary, ito po ay request ng ahensya in the context nitong mga nangyayari ho sa atin ngayon sa flood control issues at mga iniimbestigahan ho nila. Ito po ay ginagamit nila sa pagkukuha ng mga information, pagkukuha po ng mga ebidensya, at ina-anticipate ho nila na in the following year, tuloy-tuloy rin po yung pag-iimbestiga ho nila. So in fact, during the if you remember, I think you were there during the budget hearing, isa po rin to sa mga tanong ko bakit from 1.1 billion yung confidential funds, bumagsak po siya sa 34 million. Dahil ang konteksto ho nito, ang daming iniimbestigahan, ang dami pong personalities na lumalabas. So after they realized na ganun ho talaga ang mangyayari, they requested for an additional 180 million, which we find reasonable in today's context. Mr. President, yung 2025 po na 1.5 billion, nauna na pong nailatag ito bago pa dumating ang iskandalo ng flood control. Paano po na-project na darating ang iskandal? Iba ho yun. I was pertaining to the 2026 po. Correct. Yung, 2025? Hindi ko pumasak yan. From 168 million ay naging 1.5 billion po noong 2025, lumundag po ng mahigit 800%. Hindi po pwede sigurong gamiting katwiran dahil nga naglabasan ng flood control. Wala pa pong flood control scandal nung ito po'y mailatag, Mr. President. Yung aking paliwanag, Mr. President, is for the 2026 budget kasi diretso ho namin kausap si Secretary Vida. And in fact nga, during the hearing, kung matatandaan nyo, sinabi ko, bakit ang liit considering na ang daming investigahan? So, nagmuni-muni ho sila at bumalik ho dito at humingi po ng 180. Bistado ka na, bistado na kayo. Po, yung 2025 confidential funds, 1.1 billion doon ay congressional initiative. Yung kanilang original confidential funds was only 34 million, dinagdagan po ng Kongreso. And ang konteksto naman ho doon, that time iniimbestigahan po yung missing sabongero, yung po yung pinaka high profile case at that time. So ibig sabihin mga kaubayan, mas malaki po ang ginastos nila doon sa missing sabongeros kaysa po dito sa flood control scandal na ito. Diba? Or dahil si DOJ Secretary Remulla pa ng panahong yon, di ba? Si Ombudsman Remulla pa. Di ba? O saan napunta yan? Na-audit din po ba yan? O pwede bang i-audit yan ng COA, mga kababayan? Kung saan napunta yan? Baka mamaya napunta yan sa magandang kamay, ha? May mga case build-up na even before, kaya ho, nag-request ho sila ng ganun amounts. Pero at this time, hindi na ho ganun kalaki yung kanilang ini-request. Ano po yung mga high-profile cases na kinakailangan pong lumundag ng mahigit 800% ng inyong confidential funds? At kailangan ba na dapat ganun karami ang confidential funds ninyo para lamang makapag-usig kayo, makapag-imbestiga ng mga kaso? Ang tinatanong ko po rito, Mr. President, ay yung nakapagtatakang biglang pagtaas na lang Na kung ipaliliwanag in general terms na kasi po merong mga high-profile, hindi po natin masusukat sa pamagitan ng ganong klaseng pangangatwiran lang. Pondo po ito na bigla na lamang umakyat ng ganong kalaki. Well, at that time po, yung isa sa pinaka-high profile yung Mrs. Sabongero. At alam naman ho natin prior to the flood control, ito talaga yung binibigyan ng malaking diin na isang tabi lang ngayon because of the flood control. But at the time, full force of DOJ ang nag-iimbestiga ho nito. At maraming headways na. In fact, nakita na nila yung mga patay sa Laguna Lake at yung mga buto sa Laguna Lake. So, I think mga kababayan, hindi naman pumising sa bungeros, no? Yung binira po ninyo si former President Duterte, no? Kasama po ang DOJ doon sa pag-aresto kay former President Duterte. Kasama rin po ang DOJ sa doon sa kay Pastor Apollo Kibulo, di ba? Di ba? Ginamit yung confidential fund na yun sa mga Duterte, hindi sa sabongero, sa totoo lang. Di ba?
ginamit nyo yung confidential fund ng DOJ, I think lang kasi yun naman po yung mga big cases na tinatanong kanina no? Yung kung talagang malaki ang kaso, yun po ang mga kasong malalaki. Yung pag-aresto kay former President Duterte at kay Pastor Apelo Quiboloy, di ba? At sa mga Duterte, mga kaalyado ng mga Duterte, di ba? Yun po ang totoong nangyari. Pero ngayon, hindi po mabanggit-banggit. Hindi gatsyal yan ang mga nangyaring yan. Pero para sa atin, presko pa yan mga kababayan Yun po isa sa mga high-profile cases na inimbestigahan nila. Meron rin pong mga cases doon sa mga detention facilities po natin, yung mga so yung mga sindikato po sa loob, yung nasabi po ng ating Senate President, yung mga drug dealers sa loob po ng piitan ho natin na pinomonitor rin nila, kumukuha sila ng mga information at intelligence para po Talaga ba? Bakit hindi binabalita yan, mga kababayan, no? matukoy nila kung sino-sino ho yun. At that time po, ang POGO was still active. No? So may mga POGO activities pa ho at that time na minomonitor ho nila. No? So yun po yung mga high-profile cases na minomonitor po ng DOJ, kaya kailangan ho nila ng confidential funds. Pero but for 2026, hindi na ho ganun kalaki ang ibinigay po ng Senado. Mr. President, gusto ko po sanang paniwalaan yung pagdadahilan na yun Kaya lang nahihirapan po ako, pasensya na kayo. Para hanapin po natin yung nawawalang mga sabungero na di umano ay itinapon sa lawa ng Taal Lake. Ang nakuha naman natin yung mga buto ng palaka yata, Mr. President. 1.5 billion confidential funds. Yung dating ombudsman, hindi na nga po humingi ng confidential fund. Napikon na po rito sa usaping ito. Maging ang opisina ng Vice President, huwag nyo na akong bigyan. Pero kayo po. Correct. Yan. Maski na po yung 729 million 2026, nalalakihan pa rin po ako Nakita ko po kasi, tingnan po ninyo yung Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa akin po, ito yung napaka-importanting opisina, Mr. President. Alternative Dispute Resolution. Kung ito po ay mabibigyan ng impetus, kung ito po ay bibigyan nyo ng atensyon, at hindi mamaliitin ang opisina ito, bago pa ito ma-ripen into a case, kung talagang ganap na matetrain ng mga tao na nandito sa opisina ito, napakalaki po ng igiginhawa ng ating justice system. Ibig ninyo hindi matutuloy ang dispute. Napakarami ang ating maiiwasan. Pati resources ng government, makukonserve natin. Isip-isipin po ninyo. 2025 GAA, 160 million. 2026 NEP, 160 million pa rin. HGAB, 160 million pa rin. Mr. President, pati ba naman tayo, 160 million pa rin. Nakakawawa naman itong opisinang ito. Minumukay ko sana, Mr. President, kahit hindi pa panahon ng amendment, sa tamang panahon po siguro, tapyasin na lang po natin itong confidential fund ng Office of the Secretary na 729, hatiin natin. Ibalik natin sa 364.8 million. Yung 365 million ilagay po natin sa Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa ganun po kahit na 500 million lang. Lumakas ang loob po ng mga kawani rito. Huwag po nating mamaliitin ito, Mr. President. Malaking bagay po ito. Kung tayo po'y naniniwala ng mga Pilipino ay hindi naman palaaway talaga at ang mamahalan. Dito lamang po, Mr. Secretary of Justice, na acting ka pa lang yata. Bakit hanggang ngayon acting ka pa lang? Then mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon? Ako, daling-dali po si Remulla, no? Grabe po ang pagtaas. 800% po ang itinaas ng kanyang confidential fund. Ginamit lang sa sabongero, sabi nila. Nako, wag po kami, hindi po kami naniniwala. Tell it to the Marines, di ba? Sabi nga, hindi po kami maniniwala dyan mga kabayan. Saan napunta yan? Nako po. Siyempre, ginamit po para pabagsakin ang mga Duterte. Yan lang naman po ang nag-iisang rason, no? Na nakikita natin, yung nakikita natin, ewan ko lang yung nakikita nila. Maybe hindi na nila ito nakikita kasi mga bulag po sila, mga kabayan, di ba?
Anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito ay comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.